Hello guys, okay. Ito, testing natin guys si Lenlen. Okay. Yung Lenlen ATS natin na 25 ampere. Okay, explain ko lang guys sa inyo. Okay. So, meron tayong indicator dito. Ito, indicator light niya. May circuit breaker para sa input ng dalawang source. Okay, so disconnect to guys. At the same time, protection na rin. So, dito tayo magko-connect. Okay? So, ang purpose na ito guys is to disconnect the line and dito tayo magko-connect and to connect the line. Okay? So, ito naman, ito yung transfer switch natin using contactor. Okay? And then yung relay natin dito guys, explain ko lang, ito ay, ang use nito ay switching para sa indicator light. Okay? So, ngayon guys, ang priority natin ay ang solar. Okay, solar priority yung gagawin natin dito guys. So, meron tayong line. Ito na yung main line niya. Okay, dito, ito yung pinaka main source. Ito yung backup source. So, yung main source natin is yung solar. Yun yung main source. Ang backup source natin ay yung para sa distribution utility or yung Meralco. So, dito guys, ito yung device natin na magti-trigger ng on and off once na ma-low voltage si battery natin. Okay, so ito yung device niya na magti-trigger. So, isi-sense ng LVD. Okay, kapag na-sense siya na malulobat, uutusan niya yung dalawang breaker, yung dalawang relay para i-disconnect. Okay, para i-disconnect yung linya na nanggagaling dito. Okay, so ito, yung line dito sa kanya. So, 220 volts output. Okay, pag na-sense yung battery na maglolobat, uutusan niya ngayon yung dalawang breaker para mag-disconnect. So, ito yung galing sa inverter, dadaan siya dito. So, may saksakan tayo dyan ng device. So, pupunta siya sa main source breaker. Okay, ito yung main source breaker. And then, dito sa kabila naman, ito yung support. Okay, yung secondary source natin na manggagaling dito sa DU nyo. Okay, so ang gamit nating inverter dito guys ay ordinary inverter lang. Okay, so yung inverter lang na ordinary. So PW, ano to? So ito ay para sa may akmato, sa may mga maliliit lang na setup. And of course guys, meron tayong battery. So yung device natin na to guys ay merong input, battery input to para mag-power up yung LVD. At the same time, siya rin yung magti-trigger ng cut-off. So, nakatabit yan sa positive-negative ng battery. And then, yung inverter din natin, of course, guys, positive-negative din ng battery. So, may gagamitin tayong charger dito, guys. Okay? Siya yung mag-charge sa battery nyo once na mag-cut-off na low voltage, charge natin doon. So, ito yung main source natin, yung galing inverter. So ngayon guys, pwede na nating i-power up yung inverter natin. Okay. So ang actual voltage niya guys is pareha sila, kung makikita nyo is 13.3 and then 13.3 dun sa kabila. So explain natin guys. 12.4, yan po yung low voltage disconnect niya. Okay. And then 1.2, ibig sabihin 12.4 plus 1.2 is 13.6. Yun yung high voltage recovery niya. So ito, high voltage recovery niya is 13, okay, 12.4 plus 1.2 is 13.6. Okay? 13.6 ang recovery voltage niya. Ang low voltage disconnect ay 12.4. Ang actual voltage niya is 13.3. So ngayon guys, may supply na tayo and then meron tayong linya galing sa DU. Yun yung second source natin. So ngayon guys, may supply na yung inverter natin at the same time may supply na rin tong sa distribution utility natin. So dito, ito yung primary and then ito yung secondary. Okay. So ang secondary natin ay
ang distribution utility, indicating yung kulay green na light. And then, ang primary naman ay mag-i-indicate ng kulay red. So, bubuksan na natin ngayon guys yung primary, which is yung solar natin. So, naka-power up na yung inverter. Okay, and then power up natin yung primary. Okay, so nag-indicate na siya. Okay, as a support, power up na rin natin yung DU. Okay, ayan. So, right now, hindi siya umilaw. Hindi siya nag-indicate na, mag-ilaw. Ibig sabihin, ang primary ang power up ngayon. So, gagawin natin guys is, buksan natin yung load. So, okay. May load tayong bulb. And then, buksan din natin yung load na electric fan. So, number 3 natin to guys. So, kung makikita nyo guys, yung voltage natin or yung primary natin ay si solar. Okay, si solar. So, meron pa tayong isang load na electric fan guys. So, para mas mabilis, okay, tingnan natin, mas malaking kuryente ang kakainin niya. Palitan natin yung bulb. Gawin nating electric fan na isa. Okay, so ayan. So, paandarin natin yung isang electric fan. So guys. Yan. So, dalawang electric fan. So, makikita nyo guys, nasa 12.9 na yung voltage ng battery natin. So, wait natin siya guys, na umabot ng 12.4. So, nasa 12.9 na siya. Okay? And then, naka-primary siya ngayon. Yung solar panel solar inverter ang gumagana. Okay, so wait natin siya guys up to 12.4. Okay, so 12.4. So wait natin siya guys. At around 1 hour, mag-1 hour na pero hindi pa bumababa yung voltage natin. Nakadalawang electric fan na load na tayo. So, pero parang mahihirapan tayo doon sa charge kasi ng battery natin. So, nilipat natin siya guys ngayon sa 12.6 na lang yung LVD. Yung low voltage disconnect niya. So, nilipat natin dyan sa 12.6 para at least pag abot ng 12.6, lilipat na siya sa grid. So, antayin natin yun guys. So, ang high voltage niya is 1.2. So, 12.6 plus 1.2. Okay? So, 12.6 plus 1.2 is 13.8. Tama, guys? So, gawin na lang natin 13.6. So, bawasan natin to. Gawin natin 13. Yan. 13.6. So, 1.0, 12.6 plus 1.0 is 12.6 plus 1.0 is 13.6. So, antayin natin siya guys na umabot sa 12.6 and tingnan natin yung pag-transfer niya from solar transfer to DU. And then DU transfer again to solar. So, yan guys. So, yun guys. Nasa in-between na siya ng 12.7 and 12.8, 12.7. So, 0.1 volts na lang ang aantayin natin para mag-transfer. Okay, so mag-transfer yung ATS natin. So, ayan guys. 12.7 na siya. Guys, nag-add pa tayo ng ilaw. Okay, so ang running ngayon is electric fan. Okay, dalawang electric fan at dalawang ilaw. So, ang actual voltage niya ay 12.7. So, ayan guys, ang actual voltage is 12.7. 12.6 yung low voltage natin.